Jesus said to them, "Peace be with you. As the Father has sent me, so I send you." Malinaw na malinaw ang utos ng Panginoon sa ating lahat. Peace be with you. As the Father has sent me, so I send you. May iba't ibang paraan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos, alam natin. Hindi ko alam kung anong naiisip niyong paraan ng pagpapahayag na komportable kayo. Naisip ko lang isang halimbawa, yung mga taong nasa palengke na may bangko, nakatungtong sa bangko, may speaker, may loudspeaker, meron siyang mic, at nagpapahayag ng salita ng Diyos. Siguro nakita na ninyo yung mga ganun sa palengke. Kaliwang halimbawa, yung mga taong sumasakay sa bus. Sumasakay sa bus, nagpapahayag ng salita ng Diyos, pagkatapos nun, nangongolekta ng love offering. Isang paraan din ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Isa pang paraan siguro yung marami sa atin, kinagisnan din natin, yung pag nagpa-prayer meeting tayo, merong pagpapatotoo, pagpapahayag kung paano tayo, anong pagtanggap natin sa salita ng Diyos, anong epekto nito sa ating buhay. Ika nga, speaking the Word of God through our own personal experiences. Maraming paraan sa pagpapahayag ng mga buting balita. Ika nga nila, different strokes for different folks. Iba't ibang paraan para sa iba't ibang audience. Pero kahit anuman yung paraan ng pagpapahayag, ang mahalaga sa palagay ko ay dalawang bagay. Una sa lahat, sa pagpapahayag ng mabuting balita, una sa lahat, kailangan merong puso, merong kalooban na handang magtaya sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ika nga nila, ang tanong para dito ay, may passion ka nga ba? Do you have the passion to proclaim the good news? Ikalawa, hindi lamang passion, pero kailangan yung paraan ng pagpapahayag epektibo. Yung pamaraan natin, matatanggap ng mga taong pinapahayag natin ang mabuting balita. Himayin natin konti yung itong dalawang ito. Una sa lahat, nasabi natin, kailangan merong passion sa pagpapahayag natin sa salita ng Diyos. Kailangan buo ang puso at kalooban na ito nga ang misyon natin na sinabi ng Panginoon para sa atin. As the Father has sent me, so I send you. Bawat isa dito sa atin ay sinasabihan ng Panginoon, misyon natin ito na ipahayag ang mabuting balita. We have to be convinced that this is the mission that has been given to us personally by the Lord. Kaya kailangan naniniwala talaga tayo. Ang tanong, may passion nga ba tayo talaga? Punong-puno ba tayo ng Espiritu Santo para gawin ang mission na ito? Kung wala yon, mahahalata ng mga tao yon na hindi talaga buo yung kalooban natin sa ating ginagawa. Para sa atin, ang tanong siguro, meron ba tayong tapang at lakas ng loob na magpahayag ng mabuting balita? Medyo dito sa palagay ko may kahinaan ang mga Katoliko. Kung yung mga nakikita natin sa palengke na nakatayo sa bangko o pumapasok sa bus, ang lakas ng loob, di ba? Ang lakas ng tapang ng loob. Siguro baka sa atin hindi ganon yung pamaraan. Pero nakikita natin sa mga pagpapahayag ng mabuting balita, buong-buo yung loob nila. Siguro maari nating gayahin yun. Yung tapang at lakas ng loob na magpahayag ng mabuting balita. Pangalawa, kung meron nga tayong tapang at lakas ng loob, may passion tayo na ipahayag ang mabuting balita, ang tanong, ano yung pinakamabuti at pinaka-epektibong paraan ng pagpapahayag nito? Different strokes for different folks depends on the audience and the situation. Kung halimbawa tayo nagbibigay ng speech, nahiling tayo na magbigay ng speech, depende kung sinong binibigyan natin, di ba? Kung kindergarten o college, kung graduation o sports fest. Binabagay natin yung mensahe natin ayon sa sitwasyon at dun sa mga nakikinig sa ating mensahe. Ganon din sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kailangan malinaw sa atin kung sino ang pinapahayag natin ang mabuting balita. Hayaan ninyo, bigyan ko kayo ng isang magandang nakuha ko na ika nga pamamaraan or framework kung paano natin
maisasabuhay ang pagpapahayag ng mabuting balita. Ang framework na ito ay nagsisimula sa iba't ibang antas ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Una, sa unang level or antas, yung pagpapahayag ay maaring ginagawa kahit hindi nagsasalita. Ito yung sinasabi ng offer of friendship, pakikipagkaibigan. Para sa ibang mga tao na walang pananampalataya o ibang relihiyon o hindi man naniniwala sa mabuting balita, hindi kailangan na magpahayag tayo ng outright, magpahayag ng lubos-lubusan sa salita ng Diyos. Yung pakikipagkaibigan natin sa kanila, maaring sapat na pagpapahayag na yun ng salita ng Diyos. Halimbawa dito siguro para mas malinaw, nung na-assign ako sa Zamboanga, marami doon, mga kapatid nating Pilipino, ay hindi Kristiyano. May mga Muslim. At hindi pwedeng tuwiran ang pagpapahayag ng salita ng Diyos sa kanila. Paano mo ipapahayag sa kanila ang salita ng Diyos? Sa palagay ko, sa pamamagitan ng pagbibigay ng pakikipagkaibigan sa kanila. We have their interest in mind. Nais natin silang maging kaibigan. Sila'y kapwa-tao at pwede natin ipahayag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pakikipagkaibigan natin sila. At kung handa silang tumanggap, napakagandang witnessing ng ating pagpapahayag sa pamamagitan ng pagkakaibigan. Yung second level is when we offer service to others. Sa mga taong maaring walang pananampalataya o hindi handa tumanggap ng mabuting balita, ngunit nangangailangan ng ating tulong, yung ating pagtulong sa kanila, mga mamahirap, the oppressed, the suffering, the discriminated, hindi kailangan sabihin na, are you saved? Do you believe in Jesus Christ as your personal Lord and Savior? Hindi mahalaga yung tanong na yon. Ang mahalaga kung paano tayo tutulong sa kanila kasi yun ang kanilang kailangan. Kahit hindi natin ipahayag ng tuwiran ang ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan ng pagtulong natin sa kanila, tanda na yon ng ating pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pangatlo, kung naibigay natin ang friendship, service, ito pwede na natin ipahayag mismo ang salita ng Diyos. May mga ibang taong bukas na makinig sa salita ng Diyos. At kung handa silang makinig sa atin, pwede na tayo makipag-usap sa kanila. Ipahayag natin kung ano nga ba sinasabi ng ating Panginoon sa Biblia, sa ating pananampalataya, sa turo ng simbahan. When they are open, then we can dialogue with them. We can proclaim the Word of God to them. At huli, when we offer them communion, ibig sabihin, inaaya na natin sila na makasali sa ating liturhiya. Pwede na silang sumali sa ating pagdiriwang, sama-samang nagdiriwang, nakikinig sa salita ng Diyos, at nakikinabang sa katawan at dugo ni Kristo. Kaya, different strokes for different folks. Depende sa audience na gusto nating maabot. Kaya isipin natin ngayon sa ating pagdinilay sa linggong ito, paano nga ba ako tinatawag ng Panginoon ipahayag ang mabuting balita sa ibang tao? At sino yung mga taong pinapadala ako? Kanino ba ako pinapadala? Sa pamilya ko, sa mga kasama sa trabaho, sa aking mga pinaglilingkuran. Paano ko ba ipapahayag ang mabuting balita? Sa pamamagitan ba ng friendship? Pamamagitan ng service? Pamamagitan ng pagpapahayag ng tuwiran ng salita ng Diyos? O sa pag-anyaya sa kanila na sumama sa ating mga pagdiriwang? Different strokes for different folks. Ang mahalaga, makikita ng mga tao na merong puso at tapang ng kalooban magpahayag tayo. At marunong tayong gumamit ng mga pamaraan upang maihatid ang mabuting balita sa kanila. Ang hamon sa ating lahat ay tanungin ang ating sarili, may passion nga ba ako, dala ng pagbibigay ng Espiritu Santo para ipahayag ng mabuti ang misyon ng pagpapahayag ng mabuting balita.